Ito pong wala sa hulog at baluktot na pahayag na ginawa ng Senate President na akala niya ay nasa Itbulaga noontime show siya. Si Tito Soto po, kung siya po ay nanatili lamang sa noontime show ng Itbulaga, kahit araw-araw niyang batikusin ang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong pakialam doon. Kasi pribado siya na komedyante. Pero kung dadalhin niya ang kanyang comedy show, na para ang akala niya po ay comedy show ang Senado, hindi po tama. Pag-usapan po natin itong mainit na talakayan sa Senado. Ito pong wala sa hulog at baluktot na pahayag na ginawa ng Senate President na akala niya ay nasa Itbulaga noontime show siya para basta-basta lang magpalabas ng pahayag na bumabatikos sa almost unanimous na desisyon ng Korte Suprema sa lubusang pagbabasura sa ginawang appeal ng House of Representatives na i-reverse po ang naunang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagkakabasura ng baluktot at binadali at dinaya na impeachment complaints nila Romualdez at nila Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-usapan po natin yan, ano? Kasi si Tito Soto po, kung siya po ay nanatili lamang sa noontime show ng Itbulaga, kahit araw-araw niyang batikusin ang desisyon ng Korte Suprema, wala po tayong pakialam doon. Kasi pribado siya na komedyante. Pero kung dadalhin niya ang kanyang comedy show, na para ang akala niya po ay comedy show ang Senado, at siya po ang Senate President, representing one of the institutions na nandyan po sa tinatawag nating legislative branch, hindi po tama na papayagan siya ng mamamayan sa kanyang ginagawa na pang-uupat at pang-uudyok na magkaroon po ng banggaan sa pagitan ng mga branches of government, lalo na po sa pagiging baluktot at walang batayang tamang pananaw ng ginagawa niyang pahayag. No? Kapareho lang sila ni Erwin Bendalot Tolfo at itong pambansang Immaculada. Feeling niya immaculate siya, no? Pag sinabing Immaculada, wala kang kasalanan, ano? Parang ikaw ay pinaglihi ng walang kasalanan, no? Immaculada. Katunog ng kondensada at evaporada. Itong si Risa Hontivirus, no? Pag-usapan natin po itong Itbulaga comedy show nila hinggil dito sa hindi nila pagtanggap, lalo na ni Tito Soto, who happens to be the Senate President, sa kanya pong lantarang pagbabaliwala at pang-iinsulto sa majesty of the law as being propounded by Supreme Court sa kanilang almost unanimous decision na ginawad po sa pagbabasura ng lubusan dito sa walang saysay na binaluktot at dinaya na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pangalawa, we have received information na nung unang isinugod po sa ospital, sa St. Luke Hospital, sa BGC, no? Dito sa BGC area, sa Taguig, no? Mga kababayan, ang St. Luke's Hospital, dyan po isinugod si Marcos Jr., I think 4 days ago, 4 days ago, nang inamin mismo ng Malacanang na siya po ay nagkaroon ng quote and unquote discomfort, no? Na kailangan niyang manatili sa ospital overnight. At pagkatapos nito, inamin nila na under monitoring and observation ang kalagayan ni Marcos Jr. while his condition is stable and he continues to be able to function bilang presidente, no? But the media briefing, the statement issued nito ni pambansang Marites at tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Castro, very vague, very indefinite, and marami pong gray area. Ang ibig sabihin po natin, walang detalye. Ano ang karamdaman ni Marcos Jr.? Gaano kalubha? At paano maapektuhan ang kanyang duties and responsibilities bilang presidente? At ito ba ay may life-threatening critical illness na antas o hindi? Until 3 days after, inamin ni Marcos na nag-undergo siya ng diagnosis na mayroon pala siyang diverticulitis
Ang diverticulitis po, ayon sa aking simple at payak na pagkakaunawa sa medical condition na ito, when I talk to several medical doctor friends, pamamaga po ito ng diverticulum. Yung diverticulum po ay bahagi ng intestine. Sa ating katawan ay malaki at mahaba po yung bituka. May bahagi dyan na diverticulum. At ang diverticulum po, kapag ito'y na-infect, mamamaga at pwedeng mag-form ng nana. No? Sorry sa mga kumakain. Kaya ang anuman po na mga pamamaga, ang diagnosis niyan may itis sa dulo. Ang pamamaga, sorry, ang pamamaga ng tonsils, tonsillitis. Ang pamamaga po ng pancreas, pancreatitis. Ang pamamaga ng appendix, appendicitis, no? At ang pamamaga ng diverticulum, diverticulitis. Ang pamamaga usually nanggagaling po sa infection o kaya sa mga alteration and foreign bodies na nakakaapekto po sa internal organs o sa tissue o body system natin. At kailangan pong gamutin dahil pwede ito pong lumala na makakaapekto sa pagkakaroon ng mas malawak na infeksyon. Yun po ang ibig sabihin yan. Subalit, hindi po ito masyadong ipinaliwanag. At mukhang totoo nga na seryoso ang naging kalagayan ni Marcos nung unang panahon siyang isinugod, nung unang pagkakataon, na isinugod po siya sa hospital at overnight stay siya o kaya kahit almost 24 hours observation dahil halos daw hindi siya makahinga at namumutla at hindi na gumagalaw o hindi niya maigalaw ang katawan niya nanghihina, severe na panghihina, malalang panghihina. Itinago po ito pero nagpanik talaga sila sa Malacanang, no? So pag-usapan din po natin yan, mga kababayan, sapagkat ang kalusugan po ng presidente, being the head of state and the head of the government at the same time, at ang kanyang enormous power and responsibility para sa lipunang Pilipino, include ito pong pamumuno niya bilang Commander-in-Chief ng ating sandatahang lakas, no? When we talk about the Armed Forces of the Philippines, we are also referring as well not only to the Armed Forces of the Philippines or the AFP, but also to Philippine National Police, no? So lumalabas po na hindi lamang itong usapin ng personal na issue sa kalusugan o medical condition ni Marcos. Ito po ay isang mahalagang usaping pambansa na kailangang malaman ng mamamayan at kailangan may full disclosure of information. Sapagkat hindi pwede po na magkaroon ng vacancy to the office of the President due to incapacity of the incumbent President na hindi na niya magagampanan ang kanyang tungkulin at ang kanyang obligasyon at kapangyarihan at ano pa mang mga functions niya bilang head of state at head of the government. Hindi pwede i-take over po yan ng kanyang gabinete o nino man sa kanyang cabinet secretaries. Kailangan po masunod ang nakasaad sa saligang batas, which is constitutional line of succession. And ang nakalagay po na mag-substitute sa presidente sakaling ang presidente po ay matanggal o magkaroon ng vacancy sa kanyang tungkulin, ay may 4 po yan na pagkakataon. There are 4 instances and category na pwede pong matrigger ang constitutional line of succession wherein the Vice President will be mandated by the Constitution to take over as President. Number 1, when the President incumbent resigns. Kapag nag-resign po ang Presidente, like Marcos, automatic po ang papalit sa kanya at magiging Presidente ang Vice President. Or, maliban sa resignation, kapag ang Presidente po ay namatay in office. Death. Third, kapag ito po ay na-impeached at na-convict sa mga kasong ipinapa-impeach sa kanya.
May removal from office po yon at permanent disqualification for any public office. Ang pang-apat po, ito yung incapacity. When the president incumbent is rendered incapacitated due to serious illness. So any of the four can create a vacancy in office of the president. And so therefore, hindi po pwedeng hindi matrigger at masimulan ang tinatawag na constitutional line of succession. Okay? Klarong-klaro po mga kababayan, sabi ni A.J. Ladrillo, pahinga na para tumahimik naman ang ating bansa, no? Ipinagtatakpan po nila ito, nila Marcos. Tinatago nila ito sapagkat takot na takot sila. Lalo na si Lisa Araneta, ang sindikato nila Marcos, nila Romualdez, sapagkat siya po na kung buhay pa si Marcos at ma-render siya na incapacitated, hahabulin po siya ng susunod na gobyerno dapat at sila ay dapat papanagutin, litisin at ipakulong at parusahan at bawian ng dinambong na kayamanan mula sa kaban ng bayan. Yan ang tamang dapat gawin. And that also makes them, meaning them Marcos and his gang, na mag-alangan, mga kababayan, na bumaba sa kapangyarihan at itago nila ang totoong pangkalusugang kalagayan ni Marcos because they know very well na may kalalagyan sila sa susunod na administrasyon. Lalo na po na ang uupo, incidentally, ay isa na namang Duterte. Isang Duterte sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte na siyang magbibitbit ng pagbangon muli ng Duterte brand of leadership. 3 points ang nais natin dito na ipahayag sa mga kababayan natin. Kung hindi po life-threatening, kung hindi po seryoso na critical illness ang dinadanas ni Marcos, bakit kailangan magtago ng impormasyon? Bakit kailangan pabalik-balik siya sa ospital? At bakit very vague, malabo ang pagbibigay ng impormasyon, bagamat yan po ay tungkulin ng administrasyon ni Marcos, lalo na sa Office of the President, na magkaroon ng full information disclosure regarding the seriousness of the health condition of the President.